Tiniyak naman ng Pangulong Bongbong Marcos na makatatanggap ng tig 50,000 pesos na ayuda ang lahat ng pamilyang namatayan matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ang bilis ng araw Thursday na ho tayo ngayon, June 11, 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Inday Sara magkahiwalay na bumisita sa mga nilindol sa Mindanao. Mga pamilyang namatayan tatanggap ng tig 50,000 pesos. Suspensyon ng klase sa ilang bahagi ng Mindanao posibleng magtagal ng ilang buwan ayon sa Department of Education. Senate Majority Bloc planong maghalal ng presiding officer para sa impeachment trial ni BP Inday. Payroll check ng mga empleyado ng Senado nilagdaan na ni Acting Senate President Win Gatchalian. LRT MRT3 may alok na libreng sakay bukas, araw ng kalayaan. Abogado ng Nasawing Ateneo student athlete hiniling sa DOJ maglabas ng lookout bulletin order laban sa head coach na si Baldwin. 14 anyos na PWD patay sa bugbog ng 6 na menor de edad sa Parañaque. Radyo natin nationwide. Magkahiwalay na bumisita sa General Santos City ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Inday Sara Duterte 2 araw matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kasama ng Pangulo sina Public Works Secretary Vince Dizon at Education Secretary Sanay Angara nag-inspeksyon sa mga ospital at mga paaralan na pinakamatinding na pinsala. Tumulong din siya sa pamamahagi ng ayuda sa mga kababayang naapektuhan ng lindol. Bumisita naman si Vice President Sara Duterte sa Burol, personal na nakiramay sa mga pamilya ng ilang nasawi dahil sa malakas na lindol. Nauna na rin nagpadala ng food truck ang Office of the Vice President para sa frontliner na rumisponde sa barangay Kalumpang. Tiniyak naman ng Pangulong Bongbong Marcos na makatatanggap ng tig 50,000 pesos na ayuda ang lahat ng pamilyang namatayan matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Kasunod ito na naging pagbisita ng Pangulo sa General Santos City para inspeksyonin ang sitwasyon ng mga residenteng naapektuhan ng pagliyanig. Kasabay ng paglilibot ng Pangulo, personal din niyang iniabot kay Jensen Mayor Laurely Pacquiao ang 100 million pesos na tulong pinansyal para sa pagpapaayos ng napinsalang City Hall. Batay sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, sumampa na sa 45 ang death toll ng magnitude 7.8 na lindol. Posibleng magtagal ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay Education Secretary Sanay Angara, hindi pa siya makapagbigay ng pagtaya kung kailan maaaring magbalik eskwela ang mga mag-aaral dahil sa nagpapatuloy na damage assessment. Ganman, aminado ang kalihim na tatagal ito ng ilang buwan dahil marami ang nawala ng tirahan at nananatili sa mga evacuation center. Sa pinakahuling datos ng DepEd, nasa 1,129 ang mga paaralan sa buong Mindanao ang napinsala ng lindol. 150 naman ng mga silid-aralan ang totally damaged. Radyo natin nationwide. Muling naglungsad ng self-defense strike ang US laban sa Iran. Detalye mula kay Joy Jonaco live mula po sa Washington DC. Joy John, good morning. Magandang umaga, Kuya Angel, mga kababayan. Opisyal na naglunsad muli ng additional self-defense strike ang US Central Command 30 minutes ago at ngayon po ay nangyayari pa rin po yan laban sa maraming target sa loob po ng Iran. Ito ang ikalawang magkasunod na gabi na opensiba mula ng pabagsakin ng Iran ang isang US Apache helicopter. Sa ulat po na binigay sa akin ng CENTCOM, ang direktang tinamaan ay 20 satellite at drone facilities sa lugar po ng Barbar Abbas, isang port city sa southern Iran na malapit sa Strait of Hormuz. Ang operasyong ito, Kuya Angel, ay sinagawa ayon sa direktiba at utos ni US President Donald Trump. Samantala, ayon naman po kay US Defense Secretary Pete Hegseth, magiging busy ang US military ngayong gabi dahil mahigpit ang utos ni US President Donald Trump na tamaan ng matindi ang Tehran. Ginamit ni Hegseth ang terminong tap-tap-tap upang inarawan ang tila pag-atubili ng Iran sa negosasyon. Bilang ganti, makakaranas umanon ang Iran ng pagbagsak ng mga bomba sa kanilang mga susing pasilidad o yung mga tinatawag na key facilities.
Nilinaw ni Hegseth na ang layunin ng pag-atake ay hindi para magsimula ng bagong gulo, kundi para itakda ang tinatawag na War Department ang mga kondisyon at pilitin ang Iran na sumang-ayon muli sa peace deal na sinasabi ni Pangulong Trump. Kuya Angel. So, ang target nila, Tehran. Yan ang isa sa mga target nila. Pero ngayon po ay ang ginagawa nila ng target ngayon ay itong lugar ng Barbar Abbas. Ito po isang port city malapit sa southern ng Iran, malapit na rin po ito sa Strait of Hormuz. Anong meron dyan? Nandyan yung karamihan ng mga satellite at drone facilities ng military ng Iran. Barbar Abbas. Oo. Yes, Barbar Abbas. Okay. Tama ka. So, saan manggagaling yung strike wing? Walang binanggit sa akin, Kuya Angel, dahil yan ay hindi, sa mga barko? Yung mga barko mga ano tawag dito? Mga aircraft Yes. carrier na nakahimpil. Okay. Yes, mga aircraft carrier. Pero mayroon ding mga nagsasagawa ng airstrike sa ibang bahagi ng gitnang silangan na hindi binabanggit ng US CENTCOM, yung contact natin doon sa Central Command. Okay. So, ano? Tatagal na naman itong bakbakan, di ba? Oo, tatagal. Pero ang sabi naman ni Pangulong Trump kanina sa kanyang punong baltaan sa White House ay open pa rin po ang Amerika sa usapang pagkapayapaan. Pero itong ginagawa ngayon ng US Central Command ay ganti naman sa ginawang pambobomba kaninang madaling araw, US Central Time. Pambobomba naman ng Iran sa ilang mga katabing bansa nito. Yes, pero ang nasabing pambobomba, Kuya Angel, ay hindi successful dahil ito po ay maagang nadepensahan ng mga Allied Forces katulad ng Kuwait at Jordan at iba pang mga nandyan na kalapit na bansa sa Iran. So, magkano na ngayon ang Brent crude? Naglalaro pa rin po sa $92 kada barilis, Kuya Angel. At inaasahan na magiging busy kami dito sa Washington DC, ganoon din po sa New York, dahil ito po ngayon ay ang Game 4 ng NBA Finals. Oo nga pala! Game 4 din pala ngayon ng NBA, di ba? Yung Knicks na laban sa San Antonio Spurs. Yes, at ang laro 4. ngayon ay dyan pa rin po sa New York. Kaya ano ang hula mo ngayon? Sino mananalo? Tutu. Tutu yan, tutu. Yun! Tutu. Maganda. San Antonio Magandang Spurs pa rin yan. Oo, para bakbakan talaga sa darating na Friday. Anyway, magkakaalaman tayo, ha? Sige, maraming salamat, Joy John. Balik sa iyo, Kuya Angel, at mag-ingat po kayo. Si Joy John ako live mula po sa Washington. Radyo natin nationwide. Labinsyam na minuto na makalipas ang alas 7, walang plano naman ng Commission on Elections na i-relocate sa malalayong lugar ang mga polling sites na Southern Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, wala silang intensyong gawin ito dahil baka hindi bumoto ang ilang mga botante kung ililipat sa malalayong lugar ang mga voting precinct. Sinabi ni Chairman Garcia, sa ngayon nagpapatuloy pa ang kanilang assessment sa mga apektadong paaralan para malaman kung ligtas pang magamit ito sa darating na mga eleksyon. Talipan niyang mapalayo pa ang mga botante, ikinukonsidera ng Comelec na mag-set up na lamang ng makeshift polling centers sa mga paaralan o mga karatig lugar kung kinakailangan. Tiniyak naman ng Comelec Chair na tuloy pa rin ang kanilang mga ginagawang paghahanda para sa Bangsamoro parliamentary elections sa kabila ng nangyaring trahedya nitong nakalipas na ilang araw. Aminado naman ang Department of Public Works and Highways na hindi nito kayang mag-isa ang pagpaparehabilitate ng mga nasirang kalsada at iba pang mga infrastruktura matapos ang malakas na lindol. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, binigyan din ito na dahil sa lawak ng pinsala, kailangan ng ahensya ang tulong ng mga private contractors. Ilan sa mga lugar na lubhang naapektuhan ay ang Sarangani, San General Santos City, South Cotabato, Davao Occidental at Davao del Sur. Marami ding mga kalsada ang naapektuhan at may mga infrastruktura ding nasira. Ayon kay Dizon, may ilan silang nakausap ng pribadong kontratista na agad namang nagpahayag ng kahandaang tumulong sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Ang daming mga nasira dyan.
So hindi na kaya ng DPWH lang to. Kaya sabi ko, pati mga pribadong kontratista, immobilize na lahat. Pinag-aaralan na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang posibleng paggamit naman ng assets at mga technical assistance mula sa ibang bansa para tumulong sa pagresponde sa Mindanao. Ayon kay OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro, ilan sa mga bansang nagpaabot na ng kahandang tumulong ang Amerika, Australia, Japan at Singapore. Ginawa ni Alejandro ang pahayag bilang pagkumpirma sa naunang pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na tinawagan na siya ng kanyang military counterparts kasamang Indonesia upang mag-alok ng saklolo sa mga naapektuhan ng kalamidad. May possibility po na pwedeng mga assets na pwedeng gamitin sa rehabilitation or sa early recovery, no? Like dati, yung UN po nagpagamit ng kanilang mga air assets. Meron din po mga technical assistance na binibigay. Sa ngayon, aminado naman si Alejandro na hamon para sa lokal na otoridad ang patuloy na pag-assess ng lawak ng pinsala sa 4 na rehiyon na naapektuhan, partikular na ang Soc-Sargen, Davao Region, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro. Napakalawak po kasi nung areang apektado, no? We have yung Sarangani, yung buong probinsya, yung Jensan, and ito nga, ratsyada yung ating mga helicopters na ginagamit para po mapuntahan yung mga munisipyong hindi pa po na tingnan talaga ng maayos yung mga reports, kasi yung mga reports natin for the last 24 hours, they come in trickles, no? Naniniwala naman si PBOX Director Dr. Toto Bacolcol, maaaring magtagal pa ng ilang linggo ang nararanasang mga aftershocks, bagamat ito ay kumukonti na lamang nitong nakalipas na ilang oras. Ayon kay Bacolcol, dahil nga sa lalim at lalim ho ng Cotabato Trench at medyo mababaw ho naman yung nangyaring pagyanig, maaaring ito pong nararanasang aftershocks ay magtagal lamang ng ilan pang mga linggo dahil kumukonti na ito. Kaya lang ang pinakamalakas pa rin kanina ay magnitude 5.4 pero naramdaman lamang sa intensity 2.